Tuloy natin ang wika ng Panginoon. Sa pamamagitan ng simaw. Wika nagsabi ng the love of God. Is greater far than time or man can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest cell.
measureless. how measureless all It shall forevermore endure. the saints in Him. Yes, All love of God. all love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints in Him. Yes, Tuloy ang meeting sabi ko, Jesus is the one. Song number 81 ang timasong ko. When the day is done before you, when the clouds surround me, glow, there is one who watches over you. Oh, there is one who watches over
namin, Panginoon, sa iyong pangalan, sapagkat, Lord, dapat kang itaas sa hapon ito, Panginoon. O Diyos, ganun din, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili, napapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, na kami, Lord, at tao, o Diyos, na walang nagawang tama, Panginoon, kundi, Lord, mali, Panginoon, at hindi nakaayon, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi kami nakapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan namin, O Diyos, na nagawa sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na milisin ang aming mga puso at isipan, maging karapat dapat, Panginoon, na kumuusap muli, Panginoon, sa iyo sa hapon ito. The Lord of Jesus, Panginoon, kaya na isang ng aming nawit, reach out, touch the Lord. Alam namin, O Diyos, na hindi ka, Panginoon, busy para hindi na aming mga dalangin, Panginoon, sa hapon ito, O Diyos. Lord Jesus, binabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat na ulit po salamat sa patuloy, O Diyos, na pag-iingat sa amin sa araw-araw. Sa pag-provide, Panginoon, na aming mga pangangailangan. Maging, O Diyos, Panginoon, sa mga kalakasan, Panginoon, taglayin namin sa hapon ito. Ito'y lahat ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga gawa. Pero din, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, na gawain, Panginoon, na ito, prayer meeting, Panginoon, na ito, Diyos, sa bawat isa upang dumulog at kumusap sa iyo. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ikaw ay pumalagitna, Panginoon, sa amin. O Diyos, na may presensya, Panginoon, na panguna sa bawat isa, Panginoon. O Diyos, mga kapatiran namin, Panginoon, na padako sa bahay sa bahan, Panginoon, ikaw magingit sa kanila. Kung gaano mo kami, Panginoon, pinag-ingatan. O God, maging, O Diyos, sa mga gagamitin mo sa pinagpulpito, tagapanguna, Lord, at ang gagamitin mo kung maging gawin ang mga salita. O Diyos, ikaw, Panginoon, ang magigit sa kanila. Tago mo sila sa iyong Panginoon, upang hindi sila makita kundi ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon. O Diyos, Lord, mga kapatiran namin, Panginoon, na gumagawa mo ito ulit ng gawain. O Diyos, pagpalain mo rin sila, Panginoon, gano'n mo kami pagpapalain sa harap ko ito, Panginoon. So, Diyos, niliwan ang gawain na ito ang magtapos. Binabalik ang lahat ng papulit ko salamat sa mga ng aming Panginoon sa aming Diyos sa pagpapaligtas. Amen. Amen. Wala po. Bawat sa pagsamantala. Amen. Once again, it's good to be back in the house of the Lord. Amen. Narito tayo upang mahinig ang kanyang salita at kumuusap sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen. At ngayon ay Wednesday prayer meeting. Amen. At kung may mga prayer request po kayo or testimony, pasasalamat, bibigyan po kayo ng oras po mamaya sa mga may prayer request po. Pakipasa po ng aga ng mga prayer request para mamaya ay babasahin ng ating kapatid kung meron man po. At bago tayo dumako sa testimony or may magaling na awitin, tayo mawit na isang awitin sabing The Lily of the Valley, Psalm 83 na ating mga songbook. I found a friend of Jesus, is everything for me. I found a friend of Jesus, is everything for me. It's the air of the top to my soul. The lily of the valley, the dew of my soul. I need to cleanse and make me good. Sorrow is my comfort. Sorrow is my comfort. Trouble is my state. It tells me every gift I know. All my dreams are taken.
When the rivers of the light shall ever roll. Amen. Hallelujah. For this the lily of the valley, the flower of the Napaganda umitin, the lily of the valley. Amen. That we have a friend like Jesus. Amen. And He's everything to us. Amen. At tayo po dala ko na sa testimony or nagaling ko na umitin. Sister Penny. Gusto lang magpalit ng salamat sa atin po sa mag-iingat ka sa akin kasi is kasama ng palengke. So, kasi yung sinakyan ko ay biglang matagal yung gulong ko sa side ka. Buti na lang hindi ako sumusod. Saka po salamatan ko rin sa Diyos yung bahala sumusod sa akin na sa pwede nga. Kaya sa Diyos lang ako po sa salamat sa pag-iingat niya. Amen. God bless you, Sister Penny. At salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. Ang napakabuti natin, Panginoon. Amen. To God be the glory. Amen. May nais po ba ang testimony? At mula naman po, tayo po ay dala ko na sa pangpahagi natin gawain. Pakikinig na sa salita ng ating Panginoon. Kaya niya po mag-ibawat sana tayo po ito ngayon. At kung igagamit po ng palikuran ay marami po pang gamit sa konting minuto. Amen. Bago ko tawagin natin nangalalawit yan po sabi mo, only believe that all things are possible. Hindi natin ito sa buong puso. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Folks of the Holy Spirit. Lord, you can Holy Spirit, walk in our life, right? flow through me. Flow through me. Holy Spirit, flow through me. Nasa liit pa ng solution. My hands to worship
Tayo yung manalangin. O dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lord, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa kalakasan ng taglay namin, Panginoon, at sa pag-iingat, Lord God, na ibinigay mo sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, at sa patuloy na pag-iingat, Panginoon, saan man kami pumaroon, Lord. Salamat po, Diyos, sa mayamang biyaya, Lord God, na patuloy mo ibinibigay sa amin, Panginoon. Pagkamat kami, Panginoon, ay nakagawa, Lord God, ng kamalian, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Alam mo, Diyos, ang laman ng aming puso at isipan, Panginoon. Tunay na hindi kami nakaabot, Lord God, sa iyong pamantayan, Panginoon. Ngunit o Diyos, ang iyong mayamang biyaya, Lord God, ang siyang patuloy na umaabot sa bawat sa Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng kataas-taas ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa gabing ito. Narito kami, Lord God, muli kami dumadalangin, Panginoon, na muli mo kami samahan, Panginoon, sa gabing ito. Naway, Diyos, ay paunahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God, upang hindi maging sayang, Lord, ang pagpunta namin dito, Panginoon. Naway, Diyos, sa gabing ito, Lord God, sa aming panalangin mamaya, Lord, makarating nawa, Panginoon, sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ng aming mga daing, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang tumutugon sa bawat panalangin, Panginoon. Naway, Panginoon, maging pakapalo, Lord God, ang aming pag-uusapan, Panginoon. Huwag mo hayaan, O Diyos, na matapos ang gawain nito, Lord God, na hindi namin nakakamit ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng to, Lord, ay binabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon. Sa Kristo namin, Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Bago tayo makupo, tayo mag-bubuklat ng banal na kasulatan. Nais kong basahin natin sa Acts chapter 2, verse 22. Sabi niya dito, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. Amen. Sunod natin sa John chapter 16 sa verse 30. Sabi niya dito, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan ng tanungin ka ng sino man. Dahil dito ay nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Malayan ang mga pong bawat isa. Amen. At isang magandang gabing sa inyo lahat sa pangalan natin, Panginoon sa Kristo. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na muli tayong tinipon, mga kapatid, dito sa Bahay-Sambahan ito. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat maging sa nagdaang ilang araw na, mga kapatid. Amen. Nakakalahati na tayo na muli ng isang linggo na to at ang Diyos ay hindi nagbabago sa atin, mga kapatid. Amen. Tunay na naging tapat sa atin ang ating Panginoon mula noon, ngayon at magpakailanman, mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa ating mga kapatid. Amen. Narinig niyo yung testimony na tunay na ang Diyos ang patuloy na siya nag-iingat sa ating mga kapatid. Hindi natin alam yung pwede mangyari sa ating mga kapatid. Kahit sa saglit na oras, saglit na minuto, mga kapatid, pwede may mangyari sa atin. Pero isang bagay ang nakakatiyak ay yung mayroon tayong pag-iingat ng ating Panginoon. Amen. At yan yung bagay na kailanman ay hindi natin matatapatan, mga kapatid. Diba? Kulang. Diba? Kahit mag-alay ka man ng ilang awitin o magpatuto ka man, kulang, mga kapatid. Dahil ang kabutihan ng ating Panginoon ay patuloy na binibigay sa atin, mga kapatid. Amen. At sa gabing ito, hindi ako magpapaktagal, mga kapatid. Ito ay gabi ng pananalangin. At alam natin ng Diyos ang patuloy na siyang tumutugon sa bawat panalangin, mga kapatid. Wala tayong ibang maasahan, mga kapatid. Bas, kung sa sarili lang natin, wala tayong kayang gawin, mga kapatid. Diba? Kapos tayo, mga kapatid. Amen. Bagamat
Ngayon, sabihin mo man na meron akong pera dito or malakas ka man, mga kapatid, pwede hanggang dyan lang yan, mga kapatid. Diba? Kapag dumating yung araw, kapag nagdaan yung araw, pwede kang maubusan, mga kapatid. Diba? Kaya sa Diyos pa rin tayo umaasa, mga kapatid, kahit na malakas tayo, mga kapatid. Diba? Kahit na parang hindi tayo nakakaramdam ng karamdaman, diba? Sa Diyos pa rin tayo humihingi ng panalangin natin, mga kapatid. Sa Diyos pa rin tayo humihingi ng protection natin, mga kapatid. Diba? Kasi hindi natin hawak yung oras, mga kapatid. Diba? Ang Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, mga kapatid. At alam niya yung mangyayari, mga kapatid. Alam niya yung mangyayari in the future, mga kapatid. Diba? Hawak niya na. Diba? Kaya sa Diyos lang tayo magtitiwala, mga kapatid. Amen. Ayun yung mga bagay na dapat natin inaalala, mga kapatid. Kasi napakahirap kapag nandun ka na sa point na umaasa ka na sa sarili mo, mga kapatid. Diba? Iniisip mo na yung sarili mo, kaya mo to. Diba? Pero maganda yung may guidance ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Mahirap kasi yung parang nagiging confidence ka na sa sarili mo, mga kapatid. Diba na kaya kong gawin to. Diba? Gumagawa ka na ng sarili mong paraan. Diba? Maganda yung pinagpapasa Diyos mo yung paraan ng mga kapatid. Diba? Nawa siyang mag-lead. Diba? Ang mag-guide sa mga gagawin mong desisyon sa buhay, mga kapatid. Diba? Kapag dumating kasi sa point na pinangunahan mo yung Diyos, mga kapatid, na hindi ka kumonsulta, mga kapatid. Diba? Mahirapan ka. Diba? Katulad ni David, mga kapatid, hindi na siya kumonsulta sa ating Panginoon. Hindi siya kumonsulta sa likod ng Panginoon. Diba? Ano nangyari? Bagamat maganda ang kanyang hangarin, mga kapatid. Diba? Maganda ang kanyang nasa na magkaroon ng Bible, mga kapatid. Na magkaroon ng pag-worship. Pero hindi tama, mga kapatid. Nakikita nyo? Kahit sa tingin mo maganda yung gagawin mo, na kailangan mong kumonsulta sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi lang basta-basta tayo gagawa ng sarili nating desisyon, mga kapatid. Diba? Pwedeng sa tingin natin maganda, yes. Diba? Pwede sa tingin natin na okay to. Hanggat walang yung guidance ng ating Panginoon, mga kapatid, mag-fail yan, mga kapatid. Amen? Kaya sa buhay natin, lagi tayo umaasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. At narito tayo sa gabing ito, mananalangin dahil aasa tayo sa kasagutan ng ating Panginoon, mga kapatid. Aasa tayo sa katugunan ng ating Panginoon. Kasi kapag wala yung katugunan ng ating Panginoon, mag-fail tayo, mga kapatid. Amen? At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-ingat ka sa akin sa trabaho, maging sa pag-provide ng mga pangailangan, mga kapatid. Actually, salamatan natin, Panginoon. Naalala ko yung last Saturday, hindi ako nagkakamali. Nagpanghapon kasi ako nun. Parang may pagpalit kasi yung co-work ko kasi meron siyang asikasuhin dun sa solo pairs niya. So, anong nangyari? Sobrang init, mga kapatid. Yung pasok na yun kasi na 2 to 10, sobrang init talaga. Kumbaga, katilikan pa ng araw alas 2. Tapos, kumbaga, tapos mo maligo, tapos pag magbabiyahe ka na, pawisan ka na agad. So, ang hirap kasi tricycle ka, tapos maglalakad ka papuntang Meralco. Mababa ka ng stern, tapos maglalakad ka papuntang Meralco. So, mainit siya, mga kapatid. So, bago pa man ako umalis, mga kapatid, parang gugulang ako na grabe ang init. Ganyan. Kumbaga, hindi kaya ng payong kasi tumatagos yung init ng payong. Yung mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Pag alis ko pa lang biglang umulan ng malakas. Hindi ko alam kung wala naman ako sinabing wala, pero yun na lang sinabi ko. Tapos after kong makarating doon sa mismong trabaho, tumigil yung ulan, mga kapatid. Diba? Yung mga simpleng bagay na sa Diyos ko pinapasalamatan dahil sa simpleng, alam mo yun, na kasagutan, mga kapatid. Na para hindi ka lang mahirapan, mga kapatid. Diba? Kumbaga, ang Diyos gumagawa ng paraan, mga kapatid. Diba? Hindi mo kailangan ng kung anong bagay, pero kapag meron kang tiwala sa ating Panginoon, diba? Napakaganda ng paraan ng ating Panginoon, mga kapatid. At yung mga bagay na yun yung hindi mo pa ina-expect, mga kapatid. Hindi mo siya na-expect. Diba? Kaya nga, sabi, diba, na ang kanyang ways ay hindi mong ways mo, mga kapatid. Diba? Maaaring maganda yung paraan mo, pero mas maganda yung paraan niya, mga kapatid. Diba? Palagi maganda yung paraan niya, mga kapatid, sa atin. Diba?
At sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng bagay mga kapatid. At nais kong pamagatan yung pag-usapan natin. Alam ko na Amen. At sabi dito ni Brother Branham, sabi niya, now God has way of doing things. Looks like He would have spoke right back and told him. But I consider your case again. I'm going to let you stay for that. If you'll do that, but he didn't, he spoke to the prophet and sent the prophet all the way back up there again, tell him, said, all right, God heard your prayer. See, God revealed to the prophet what was going to happen. You come back, your days is considered, and you're going to come up and bed now in 3 days. You got some poultices and the port, put on him si kayang come to bed. So, ito makikita nyo mga kapatid, itong sinasabi ni Brother Branham, tungkol kay si kayang mga kapatid, na kung saan pinasabi sa kanya na kaunti na lang yung araw niya mga kapatid. Diba? Titignan nyo dito, na si Hezekiah ay meron na lang nabibilang na araw mga kapatid. Diba? At alam niya yung kanyang gawain mga kapatid, si Hezekiah. Diba? Alam niya yung nagawa niya sa ating Panginoon. Diba? Kaya siya merong na-withdraw sa ating Panginoon mga kapatid. At yun yung magandang bagay mga kapatid, na kapag alam mo yung connection mo sa ating Panginoon, alam mo yung relation mo sa ating Panginoon, na alam mo yung mga ginagawa mo para sa ating Panginoon, merong may withdraw mga kapatid. Diba? Kapag humiling ka sa ating Panginoon, nandun yung katugunan ng ating Panginoon mga kapatid. Di lang basta humihiling ka pero wala kang nagagawa para sa ating Panginoon, diba? Kapakahirap humingi. Diba? Parang kang mahihiya. Parang sa tahanan mga kapatid, sa pamilya mga kapatid. Diba? Sa magulang mo. Kapag mayroon kang hinihingi sa magulang mo pero yung in-action mo mga kapatid, yung inugali mo, diba? Parang mapastangan or what. Diba? Tapos hihingi ka sa magulang mo. Diba? Parang nakakahiya. Parang Pero nakita nyo si Hezekiah na kung saan alam niya yung lakad niya sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? At yun yung maganda na aware ka sa ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Hindi ka lang basta umaattend mga kapatid dito sa bahay-sambahan. Alam mo yung ginagawa mo mga kapatid. Diba? Alam mo na pinaglilingkaran mo yung ating Panginoon mga kapatid. At kapag humiling ka sa ating Panginoon, nandun yung Diyos tutugon sa iyo mga kapatid. Diba? Hindi lang, sabi nga, hindi lang basta laging ikaw yung may kailangan sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Dapat yung Diyos din ay yung meron siyang makukuha sa iyo mga kapatid. Diba? Hindi lang basta pupunta ka dito para humingi lang sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Narito ka, hindi lang basta palagi kang hingi mga kapatid. Diba? Pag mananalangin ka, hindi lang puro hingi mga kapatid. Nandun rin yung pagpapasalamat mga kapatid. Diba? Kasi pag hingi ka ng hingi, yes, magandang talagang humihingi sa ating Panginoon kasi yun yung gusto ng ating Panginoon, yung tumatawag ka sa Kanya. Pero maganda rin yung bagay na kung saan pinapapurihan mo rin siya mga kapatid. Diba? Nandun yung bagay na kung saan na mananalangin ka hindi lang dahil sa paghingi mga kapatid, kundi binabalik mo sa Kanya ang lahat ng papuri at pagsamba mga kapatid. At nakita nyo yung sinasikaya na kung saan nakita ng Diyos na siya ay lumakad na matuwid sa harapan niya mga kapatid. Diba? At nadagdagan pa siya ng buhay. Diba? Sabi dito ni Abraham, now, see what prayers does. Prayer is not exactly bringing God down to man. It's bringing man up to God, mga kapatid. Amen? As you pray, you lose sight of these earthly things, mga kapatid. Diba? Nawawala na yung earthly things. Sabi niyo, you sway out into somewhere else, way beyond. And on and on and on. Till you become into His presence, mga kapatid. And then the faith that you have laid it out before God said, now, here God, here it is. And I want to get well for this cause, or I want you to do this for me, for this
I want you to heal me from this cancer or TB or this anemia condition or whatever it is. I will walk before you. I will do everything I can. I will give this testimony everywhere I go. I will be happy to do that, Lord, and I will use my life not for myself. I will use it for your glory, mga kapatid. Diba? Yan ang bagay na isang masarap na kapag hihingi sa ating Panginoon na lahat ng bagay ay para sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kapag sabi niya dito, I will use my life not for myself, mga kapatid. Hindi na sa pangsarili mo, mga kapatid. Diba? Kundi sa kalwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Gusto natin sa Psalms 37. Psalms 37 verse 7. Sabi niya dito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang hakha, mga kapatid. Sabi na dito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon, mga kapatid. Di ba? Napakasarap na pinapagawa sa atin na magpahinga ka sa ating Panginoon. Diba? Hindi mo kailangan ng kung anong bagay, kundi magtiwala ka sa ating Panginoon, magpahinga ka sa Kanya. Diba? Dahil ang Diyos ay mayroong kapayapaan, mga kapatid, at mayroong kapahingahan, mga kapatid. Diba? Hindi ka mahihirapan, mga kapatid, kung titignan mo. Kasi nandun yung kapahingahan, nandun yung peace na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? At sabi nga, diba yung kinanta natin nasa yung Jesus the One, sabi niya, if you are sad and lonely, life is but an empty tomb. Read a prayer to Jesus only and He will drive away the gloom. Diba, napakagandang awitin, mga kapatid. At kung makikita nyo na kapag sa ating Panginoon, nandun yung kapayapaan, mga kapatid. Bagamat ang paligid natin magulo, mga kapatid. Nandyan sila na nagkakagulo na namumblema. Pero nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, payapa. Diba? Bagamat yung mga bagay na nasa paligid natin ay nakikita nyo, nagtataas yung mga bilihin, nagtataas yung mga pamasahe ng mga kapatid. Pero ang Diyos ang patuloy na siyang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan, mga kapatid. At ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan, mga kapatid. Diba? Dahil kung mapapasin nyo yung mundo natin, mga kapatid, ay powers and powers, mga kapatid. Diba? At wala ka nang aasahan dito sa mundo ito, mga kapatid. Diba? Wala ka nang bagay na makikitang maganda, mga kapatid. Diba? Kung makikita nyo lang yung paligid, mga kapatid, na hindi na katulad ng mga panahon, mga kapatid, na kung saan parang masayo yung paligid, mga kapatid. Ngayon, hindi na. Iba na, mga kapatid. Diba? So parang pag titignan mo, napakabuti ng ating Panginoon dahil siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng comfort at kalakasan, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Diba? Yun yung mga bagay, yun yung bagay na pinapasalamatan natin sa ating Panginoon kasi kahit na sa simpleng bagay, mga kapatid, makikita mo ang Diyos ang patuloy na kumikilos. Diba? So, nakita nyo dito na ang Diyos, siyang nakakalam ng lahat ng bagay, mga kapatid. Dito sa Psalms, siya nyo na, mga kapatid, nagkapalit kami ng Bible ni Brother Nash. Ayan. Sa Psalms 139, mga kapatid. Dito, next kong umpisa sa verse 1, sabi niya, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala mo, mga kapatid. Ayan, kilala na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At wala tayong maitatago sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam niya lahat ng bagay. Sabi niya, yung sinisiyasat ako at nakikilala ako, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, mga kapatid. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo, mga kapatid. Diba? Nauunawaan ng ating Panginoon yung pag-iisip natin, mga kapatid. Diba? Anumang bagay, anumang
inisip mo, nakikilala na ating Panginoon ngayon at wala tayong may tatago mga kapatid. Kahit yung kaloob-loob ng puso mo mga kapatid, yung pinagnanasa mo mga kapatid, alam ng Diyos yan mga kapatid. At alam ng Diyos yung lahat ng bagay, wala kang may tatago sa ating Panginoon. Sabi niya, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad mga kapatid. Diba? Kung titignan niyo mga kapatid, kung nakikilala ng ating Panginoon yung lakad natin, dapat marunong tayong paano lumakad sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. Kasi alam niya lahat ng bagay. Diba? Kapag meron kang ginagawang kasalanan, alam ng Diyos yan mga kapatid. Wala kang may tatago sa ating Panginoon. Bagamat hindi nakikita ng kapatiran mo, hindi nakikita ng pastor mo mga kapatid, pero alam ng Diyos yan mga kapatid. Alam niya lahat ng bagay at dapat matakot ka doon mga kapatid. Diba? Kapag alam mong gumagawa ka ng kung saan, alam mong mali mga kapatid. Alam ng ating Panginoon yan mga kapatid. At nakikita niya yan. Diba? Sabi niya, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito o Panginoon, natatalastas mo na po mga kapatid. Diba? Amen. Kapag humihingi tayo sa ating Panginoon mga kapatid, hindi pa man nababanggit ng ating dila mga kapatid. Alam na niya mga kapatid. Alam niya na yung kahilingan mo mga kapatid. Diba? At isang masarap sa bagay na kung saan yung hiling mo mga kapatid may katugunan na, di ba? Bago pa man talastasin ang iyong dila mga kapatid, alam niya na. Di ba? Ang gagawin mo na lang is magkaroon ka ng pananampalataya at sampalatayanan ang kanyang salita mga kapatid. Dahil alam mo makukuha mo ito mga kapatid. Alam niya na mga kapatid. Ayun yung bagay na pagdating sa ating Panginoon, walang imposible sa ating Panginoon dahil alam niya na ang lahat ng bagay mga kapatid. Amen? Meron ka mang pangangailangan na pinansyal, meron ka pangangailangan na kalakasan, alam niya na yan mga kapatid. Diba? At alam niya lahat ng lakad mo mga kapatid. Diba? Kapag hihingi ka sa ating Panginoon at yung lakad mo, ganito, diba? So parang napakahirap mga kapatid. Diba? Yung lakad mo ay, sabi nga, kahapay-yapay, or meron kang nagagawa, alam niya yan mga kapatid. Diba? Kaya minsan natatagalan yung panalangin mo kasi merong bagay na humahadlang sa panalangin mo mga kapatid. Diba? At nasisiyasat niya, sabi niya mga kapatid. Sapagkat wala pang salita sa aking dilang, ngunit narito Panginoon, natatalastas mo na ng buo. Diba? Yun yung bagay na dapat patuloy natin alalahanin mga kapatid na ang Diyos ang siyang may dalang ng bagay. Ang Diyos ang siyang nakakalam ng bagay mga kapatid. Yung gagawin mo pa lang mga kapatid, yung gagawin mo ngayon, yung pagpunta mo sa simbahan, alam niya yan mga kapatid. Diba? Alam niya lahat ng bagay. At yung kahilingan mo mga kapatid at yung pagnasa mo na makarating sa church mga kapatid, alam niya yan mga kapatid. Diba? Alam niya yung bagay na kapag hindi ka nakakatin, mayroon kang nagiging dahilan, alam niya yan mga kapatid. Diba? Wala kang maitatago sa ating Panginoon. Diba? Alam niya lahat ng bagay mga kapatid. Amen? At dito sa Proverbs, sa chapter 9. Makikita nyo dito mga kapatid na kapag ang isang kabutihan mga kapatid ay sabi dito parang kahutang sa ating Panginoon mga kapatid. Alam nyo ba yan? Dito sa Proverbs 19 sa verse 17 sabi niya, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Diba? Sabi niya dito, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang uli mga kapatid. Diba? Kapag naawa ka sa dukha, kapag naawa ka sa kapatid mo mga kapatid, parang nagpapautang sa ating Panginoon at papalitan niya yan. Diba? Sabi niya, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang ulit mga kapatid. Diba? Napakasarap na bagay na yung bagay na yun mga kapatid ay pinapalitan ng ating Panginoon. Diba? Parang ang Diyos pa yung nakakutang sa'yo. Diba? Kasi alam mo yung ginagawa mo at sabi niya, naawa ka sa dukha, naawa ka sa mga kapatid mo mga kapatid. Hindi na sa dukha, diba? At alam ng ating Panginoon yung mga kapatid. Sabi niya dito, sabi ni Barbara dito, sabi, where Peter said, God's approved Jesus among you. By the sign and wonders, He raised the dead and He healed the sick. He foretold the things He said this would be. He knew the secret of their hearts. He perceived your thoughts
But we know that God was with him. And you know the same, when you took the thorns of life and slay him and desire another his place, who God raised up on a witness that he was righteous as Son of God. Sabi niya, alam ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. At dahil bilang bahagi ka ng ating Panginoon, mga kapatid, nalalaman mo rin yung mga bagay-bagay, mga kapatid. Dahil kabahagi ka ng ating Panginoon, may bahagi siya sa iyo, mga kapatid. Nalalaman mo yung mga bagay, mga kapatid. Nalalaman mo yung mensahe ng ating Panginoon, nalalaman mo yung paparating na mangyayari sa mundo ito, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos at merong bahagi sa iyo ang ating Panginoon, mga kapatid. At binigyan ka niya ng kaunawaan, mga kapatid. Kaya nalalaman mo din yung mga bagay, mga kapatid. Di ba? Kaya yun yung bagay na napakasarap sa pakiramdam na mapalad tayo, mga kapatid, kasi nalalaman natin yung mga ganito, mga kapatid. Di ba? Kapag pumunta ka sa iba, mga kapatid, walang ganito, mga kapatid. Di ba? Walang gantong turo, mga kapatid. Walang gantong mensahe, mga kapatid, pagdating sa iba, mga kapatid. Kulang. Di ba? Pero salamat sa ating Panginoon at mapalad tayo dahil dito tayo kinagtagpo ng ating Panginoon, mga kapatid. Nalalaman natin yung mga bagay na paparating, yung plano ng ating Panginoon, mga kapatid, nalalaman natin. Diba? Yun yung bagay na masarap dahil alam natin na meron tayong katiyakan para sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi lang tayo basta-basta pumupunta sa church at magpalipas ng oras. Hindi tayo pupunta lang dito sa church na basta lang umattend, mga kapatid. Dahil alam natin yung sinusundan natin, mga kapatid. Diba? Meron tayong guidance, mga kapatid. Meron tayong absolute, mga kapatid. Diba? Yun yung salita ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga, dito hawak-hawak mo yung kaisipan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na na hindi mo makikita sa iba, mga kapatid. At mapalad tayo. At mapalad ka, mga kapatid, dahil isa ka doon, mga kapatid. Diba? Kapag wala ka doon, napaka-lungkot, mga kapatid. Diba? Nakikita mo na nalaman mo na yung mga bagay na ito, tapos nagawa mo pang umalis. Diba? Nagawa mo pang tumalikod sa ating Panginoon. Diba? Napaka-lungkot, mga kapatid. Diba? Alam mo na yung plano ng ating Panginoon. Alam mo na yung bagay na sinalita ng ating Panginoon, tapos, diba, pinaliko mo po siya, diba? Napakahirap, mga kapatid, dahil yung mga bagay na to, dapat hinahawakan natin ito, mga kapatid. Kasi itong mga nakasulat ito, mga kapatid, ito yung plano para sa ating, ito yung plano ng ating Panginoon para sa ating, mga kapatid. Amen? At dito sa Proverbs ulit. Dito sa Proverbs 14, mga kapatid. Sa verse 23. Makikita niyo dito, sabi niya, sa lahat ng mga gawain ay may pakinabang, mga kapatid. Lahat ng gawain, mga kapatid, may pakinabang. Diba? Pero, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid ng karalitaan, mga kapatid. Diba? Kayabangan niya, mga kapatid, kung saan. Diba? Lahat ng bagay, lahat ng paghihirap ng mga kapatid, sabi niya dito, in all labor there is profit, mga kapatid. Diba? Pero but the talk of the lips tended only to yung mga kapatid. Diba? Yung salita, yung kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, yung mga bagay na sinasabi mo, mga kapatid. Diba? Doon ka mapapahamak, diba? Lahat, sayang yung ginagawa mo, mga kapatid. Diba? Kung di matuwid yung mga sinasabi mo, kung di matuwid yung bigas mo, sayang lahat ng ginagawa mo, mga kapatid. Yes, lahat ng paghihirap natin, mga kapatid, meron tong prophet sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Meron kang makukuha dito. Diba? At yun yung bagay dapat nating alalahanin, mga kapatid. At sabi dito, diba? Ngunit ang tabil ng mga labi, mga kapatid. Diba? Kung titignan nyo yung ginamit ng Panginoon na word tabil ng ating mga labi, diba? Ay naghahatid sa karalitaan, mga kapatid. Diba? Amen. Kaya balik tayo dito sa Acts. Papansin nyo kung gaano tayo kapalad, mga kapatid.
Binasa natin dito sa verse 22, sabi niya, kayong mga lalaking taga-Israel. Diba? Pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at makababalaghan at mga tanda. Makikita niyo mga kapatid na pinakilala dito si Jesus, mga kapatid, sa mga Israel, di ba? Pagdating ng araw, makikilala ng Hudyo kung sino yung pinapako nila, mga kapatid. Di ba? At mapalad tayo dahil nakilala natin yung ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Nakilala natin at nalaman natin na si Jesus Christ ang tunay na tagapagligtas natin, mga kapatid. At siya ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, mga kapatid. Kaya darating yung araw, ipapakilala sa Kanya, sabi dito, kayong mga lalaking Israel, pakinggan nyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawaing makapangyarihan, mga kapatid. Diba, nakita nyo yung gawaing makapangyarihan na ating Panginoong Jesus, diba? Pero hindi nila nakilala yun, mga kapatid. Diba? Nabulag sila, sabi niya dito, at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos. Diba? Nakikita nila pero hindi nila paniniwalaan. At sabi dito, sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin na nalalaman ninyo. Diba? Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos kaya sa pamamagitan ng mga kamay ng tampalasan at yung pinako sa krus at pinatay. Sabi niya dito na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag ako makilos. Sabi niya, dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, mga kapatid. Diba? Nakita niyo yung bagay nito na pagdating na araw, may kilala ng Hudyo nito kung sino yung pinapako nila at pinapatay, mga kapatid. Ngunit tayo, napakapalad dahil nakilala natin yung ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Diba? Pinakilala sa atin at dahil sa pamamagitan ng ating mahal na propeta, nakilala natin kung sino yung tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Diba? Kung wala yung mga bagay na yung mga kapatid, hindi natin basta makikilala ang ating Panginoon, mga kapatid. Maraming matanggap ng Diyos ay si Jesus, pero hanggang doon lang, mga kapatid. Di ba? Pwedeng kilala mo yung katabi mo, pero hindi mo siya nakikilala ng lubusan. Di ba? Yun yung bagay. Pwedeng naniniwala ka na ito ang Diyos, pero hindi mo siya nakikilala, mga kapatid. Di ba? Ngunit mapalad tayo dahil alam natin yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Hindi lang basta tayo pupunta dito dahil alam natin na yung Diyos na pinupunta natin dito, mga kapatid, ay buhay, mga kapatid. Diba? Sinasamba natin sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. Amen? Dito balik tayo dun sa John. Kaya sabi niya dito, diba, mga kapatid? Kaya sabi niya dito, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Diba? Nakikilala nila, sabi niya, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man, mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na masarap na karamdam na hindi mo na kailangan tanungin pa, mga kapatid. Tanungin ka ng sino man dahil dito ay nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos, mga kapatid. Diba? Nananampalataya tayo na si Jesus ay nagbuhat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At nakikilala natin siya, mga kapatid. Wala nang ibang katanungan, mga kapatid, dahil kilala natin ang ating Panginoon. Amen. Dito sa Psalms, Psalms chapter 147. Ngayon ay kilala na natin ang ating Panginoon at alam natin ang Diyos ang siyang dakila. Sabi niya sa Psalms 147 verse 5, dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan, mga kapatid. Amen? At ang kanyang unawa ay walang hanggan, mga kapatid. Amen? Makapangyarihan sa kapangyarihan, mga kapatid. Sa lahat ng kapangyarihan, mga kapatid, siya ay makapangyarihan. Diba? Kaya dakila ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya dito, at
ang kanyang unawa ay walang hanggan, mga kapatid. Inalalayan ng Panginoon ang maamo, kanyang nilulugmok sa lupa ang masama, mga kapatid. Kaya kailangan, mga kapatid, kapag tayo maglilingkod sa ating Panginoon, alam natin yung lakad natin sa harapan natin, Panginoon, mga kapatid. Amen? Sabi niya dito, inaalalayan niya ang maamo at nilulugmok sa lupa ang masama. Diba? Kaya magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat, magsiawit kayo sa alpa ng mga pagpuri sa ating Diyos, mga kapatid. Amen? At dito sa Hebrews, chapter 4, dito sa verse 16, sabi niya, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, mga kapatid. Amen. Tayo lapit sa gabing ito na mayroong pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa, mga kapatid. Amen. At yan ang gagawin natin mamaya sa gabing ito, na lalapit tayo sa ating Panginoon na mayroong pagpapakumbaba, mga kapatid. Di lang tayo basta mananalangin sa ating Panginoon na hihingi tayo, mga kapatid. Kinakailangan muna natin itaas ang kanyang pangalan, mga kapatid. Every time na mananalangin tayo, mga kapatid, dapat nandun yung luluwalhatiin mo yung ating Panginoon, mga kapatid. Kinikilala mo siya na bilang dakila, mga kapatid, di ba? At hindi lang tayo basta hingi sa ating Panginoon na diretso agad sa kahilingan mo, mga kapatid, di ba? Parang haharap sa hari, or sabihin natin dito sa lupa na harap ka sa isang presidente, mga kapatid, na hindi ka lang basta-basta makakapasok sa kanya, hindi mo siya basta-basta makakausap, mga kapatid. Ano pa kaya ang ating Panginoon, mga kapatid? Kapag hihingi tayo, dapat meron tayong pagpapakumbaba, mga kapatid. Di ba? Sabi niya, may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya, mga kapatid. Sabi niya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Diba? Ayun yung bagay na dapat alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ang siyang tulong sa atin, mga kapatid, sa panahon na may pangangailangan. Kinakailangan natin tumiwala sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? At yung mga bagay na yan ay napakasarap at mapalad tayo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Amen? At alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Diba? Nabasa natin, mga kapatid, na talastas ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung sasabihin ng ating mga labi, mga kapatid, alam niya na yun. Diba? Alam niya na yung mangyayari, alam niya na yung bagay na paparating, mga kapatid. Kaya alam ng Diyos yung mga pangailangan ng mga kapatid. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, sa pagluhod natin, mga kapatid, alam ng Diyos yung bagay na hihilingin mo sa Kanya. Alam niya yung laman ng puso at isipan mo, mga kapatid. Alam niya yung mga bagay na kailangan mo sa Kanya, mga kapatid. At ang Diyos ang siyang tutugon sa lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. Inaya kung bawat sa tayo tumayo. Amen. Tayo yung mawit. Sabi niya, thank you, Lord, for allowing to me. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You send your Holy Ghost within.
Panginoon, sa salitang ito, Lord God, sa Panginoon, sa biyaya na pinagkalap mo sa bawat sa Panginoon. Ulitin namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng kapulay at salamat, Panginoon, sa mensahe na ibigay mo sa bawat sa Panginoon. At pili namin ng Diyos na ikaw siyang manguna sa bawat sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na nagagawa namin, Panginoon, sa buhay nito, Lord God. Pili namin, Panginoon, ang iyong guidance, Panginoon, na siyang patuloy na manguna, Lord God, sa bawat sa Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magbigay sa amin ng kalakasan at patatagin ang pananampalataya, Lord God, na ibinigay mo sa bawat sa Panginoon. So, ngayon, Lord, ang lahat ng kapulihan at pasalamat sa dakilang pangalan ng Kristo namin, Diyos at Panginoon. Amen. Binibigay ko po sa ating kapatid, Brother David. Kaya na kumakain bawat isa. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin, sa kanyang mensahe. Nawang bawat isa ay pinagpala natin, Panginoon. At lahat ng bagay ay alam ng Panginoon. Bago pa natin banggitin, sabi ng mahal na propeta ay alam na ng Diyos, sabi nga ng Bible. Ito'y alam na niya kasi nga sabi nga ng Book of Jeremiah na alam ng Diyos ang mga reins ng ating puso. No? Kasi siya ang naglikha niyan. Maliban na lang sa kaaway na sabi ni Prophet, ang kaaway ay hindi niya alam ang nasa isipan natin. Maliban na bigkasin natin at gawin natin sa kalang niya ang malalaman. Kaya mapapansin niyo dyan sa verses na binasa natin, Thou knowest all things. Sa akin, kung mababasa niyan John chapter 16, kaya nabanggit ng mga apostol na siya alam niya lahat ng bagay. Kaya sila sumampalataya dahil yung kausap nila ay galing sa Ama. Kung mapapansin niyo dyan sa verse 26, at that day, no? Sa araw na yaon. At ito yung araw na yun. Sabi nga ni Jesus Christ, hindi na ako mananalangin sa Ama. Isa una, panay Ama-Ama eh. Pero nga hindi na. Sabi niya, hindi na sa pangalan, hindi na sa Ama, kundi sa pangalan ko. Kaya ginagamit natin yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kasi ngayon, ma-reliyon ngayon na natili sila sa Ama, tawag sa Ama. Hindi sila magkaroon ng, isa ito sa mystery ng uhiwagan ng Biblia na akala nila iba yung Ama sa anak. Kasi akala nila yung pagiging anak ay hindi all-knowing. Although sa bilang banda, kasi ang anak may beginning saka may ending. Tama ba? Kaya akala naman nila yung pagiging anak ng Diyos ay nalimitahan doon sa pagiging beginning yung saka ending. Akala nila hindi pwede magsabay yung sa isang pagkatao, yung anak, yung Ama, saka Espiritu Santo. Kaya gawin ng pagsabay-sabay kasi attributes nga ng Panginoon. Nakakala nila iba yung Ama, iba yung anak, at yan nakapasok dito sa mensahe. Nakakala nila iba yung anak, iba yung Ama, kaya naging dalawa yung Panginoon. Pero sa atin mga kapatid na may kapahayagan, malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Kaya nga sinasabi lagi ni Jesus, hindi niya sinasabing thus saith the Lord or sinabi ng Panginoon. Di ba? Nabasa niyo ba yung panay, verily, verily, I say unto you. Kasi nga yung John 1:1 at John 1:14, magkarugtong yun, magkasama yun. Yun na, yung salita nagkatawang tao na. At wala silang, kaya mapapansin niyo dyan, sabi niya, bakit sabi ng mga apostol, sa kanila panay Proverbs. Nabasa niyo ba yan sa chapter 16 John? Pero sa amin, hindi na Proverbs ang pangungusap mo, malinaw. Kaya sa atin, malinaw mga kapatid. Sa iba, hindi nila maintindihan ito. Nakakala nila, limited lang yung, hindi infinite yung anak sa kaalaman. Pero malinaw sinasabi ng Bible na alam niya lahat ng puso ng bawat isa sa atin. Hindi naman tayo katulad ng tinuturo ng mga nasa denomination, kung di ako nagkakamali kung Calvinism yun or Arianism. Sabi nila, para tayong ginawang robot ng Panginoon na diniktahan kung ano pagkagawin natin sa buhay. So babangga yun sa scripture na binigyan tayo ng free will.
kalayaan na pumili. Kaya ang tamang explanation ng predestination ay yung na kay Revelation 10:7. Na hindi tayo dinikta ng Panginoon kung anong gagawin natin, hindi tayo ginawang robot, kundi noon pa man, alam na ng Diyos yung ating mga pinili. Kaya niya nasabi kung saan ang ating destination, kasi yun yung pinili natin, nakita lang ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng kalayaan na pumili. Depende na lang sa pinili mo yun. Pero sa totoong anak ng Panginoon, sabi ng mahal na propeta, bago pa itatagas ang libutan, ay tapos na yung pinili mo. Tinitake effect mo na lang sa ibabaw ng lupa. Kasi nasa yung bahagi ng Panginoon. Yung kanyang very life of God, diba? So salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Nawang bawat isa ay pinagpala ng ating Panginoon. Sa gabing ito tayo dadako sa panalangin. Sabi dito ng prayer ko sa pinadala, isama niyo po ako sa panalangin na makapasa ako sa periodical test namin bukas sa 4 na subject. Isama niyo rin po ang aming mama na ingatan po siya ng Diyos sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. So ito'y prayer ko si Sister Ruth. Ganyan din mga kapatid yung aming mga kapatid sa Saudi. Patuloy natin silang isama sa panalangin kasi nga hindi pa natatapos yung mga bombahan na yan. Balik ko sa Philippines, yung bomba ng tubig. Yan, bomba na nakakamatay. So, marami nang mamatay. Yan na yan Wala tayong magagawa dyan kasi papunta na nga tayo dun sa nalalapit na paggagaw sa atin. Ang katuparan ng kasulatan. So, isalang na rin natin yung Mabi. Yung nag-chat kanina sa akin, mga around 3 na nagsusuka daw sa kanang tawag ito, may yung lumalabas na may sipunubo may pleno na lumalabas sa pag nagsusuka siya. Yung bata na kaninang madaling araw pa daw. So habang nasa bahay nakaupo, na pinag-pray ko, okay pa ako pagkatapos ko mag-pray, parang nakaramdam ako ng medyo masakit siya. Kanina. Naglaga ako na yung nilalagay sa leeg. Kaya tinulog ko muna kanina pagkatapos mag-pray, iba yung pakaramdam ko Hindi ko pa natatanong. Nag-pray ko sa bahay kanina na ang Diyos ang magbigay ng kagalingan, kalakasan kasi yung kapitbahay doon nila panay sisigarilyo. So alam naman natin yung bata kapag mas delikado yung second hand smoke, diba? Tapat pa naman daw ng pintuan nila, pinag-send ka ng picture yun. Hindi ko alam kung sakla yun o tong itch yung ginagawa ng tapat ng pintuan na nagsisigarilyo mga nanay pa yata yun. Siyempre, may bata sa kanila, may bata pa rin sa kapitbahay nila, yung sigarilyo na pasok, kaya sasara sila ng pintuan. Kasi yung bata naman, siyempre nakatasimot siya. Isa pa, siyempre bata, mahilig din sa mga malalamig. So, yun yata. So, pero di natin alam yung mga bagay niyo. Pero sa Diyos may kagalingan. So, pinag-pray ko na kanina. Sama rin natin din sa parehim ngayon para sama-sama tayong minalangin na tayo. Patuloy din natin sa panalangin ng ating mga kapatid sa outreaches, sa ating mahal na pastor na patuloy na bigyan sa panakalakasan. At ganyan din sa amin sa patuloy na pag-provide ng ating Panginoon sa aming mga pangailangan. So sa gabi ito tayo muling lulod sa ating Panginoon, tayo manalangin.
Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Pasasalamat. Lord God, kami nagpapasalamat muli sa mga katugunan ng mga panalangin ng bawat isa sa amin, sa mga kagalingan, ng karamdaman, pagkakaloob ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin na bawat isa sa amin ay patuloy mo na gabayan sa pananampalataya. Patuloy mo kaming palakasin, Lord Jesus, pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Dalangin namin, Lord God, na patuloy mo kaming balutin ng banal na dugo, Lord God. Bigyan mo kami ng protection, Lord, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan. Lord, wala kaming inaasahan at sinasampalatayaan sa ibabaw ng lupang ito kung dito lang. Lord, may mga kaguluhan, Lord Jesus, na nangyayari sa iba't ibang parte ng mga bansa, Lord God, ng mundo, Lord Jesus. Magdalang namin na patuloy mo kami proteksyonan sa dahon ito. Lord, sa munting simbahan ito, God, sa church namin, na patuloy mo kami patnubayan sa dahon ito at patuloy mo bigyan ng sapat na kalakasan ng bawat isa sa amin sa bawat paglalakbay namin sa pananampalataya, Lord Jesus. Lord, sa gabi ito, patuloy ka namin pinagpupurihan at pinasasalamatan sa lahat ng bagay. In the mighty name for Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Uwitin natin ang ating Panginoon, bilang papuri. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkled free. I have the worthy love that I am holding to.
sa atin na ang Diyos ay alam ng lahat. Not always all things. And tayo pwede lang na sa ibagay natin buhayin ang binigay. Balik na loob sa ating Panginoon. Aming natin sabi, give thanks.